Magandang araw po, si Mike Kanyayahan dito. Ang topic po natin ngayon ay Stoicism in the Philippines. Uh, Stoicism in the Philippines, no? Kasi pag sa unang pandinig, no, para bang ang laki-laki, no? Parang may no, may malawak na movement dito, no, ng Stoicism. Pero in fact, no, hindi ganoon, no? Hindi ganoon. Siguro ang tanong ay, may stoicism ba sa Pilipinas? At kung meron man, may future ba? At ang sagot ko diyan ay meron, no? Parehong meron. May stoicism sa Philippines, may future din ang stoicism sa Philippines. Bakit ko nasabi, no? Way back mga 2018, no, nung sinimulan ko tong channel ko, no, intended talaga to, no, for stoicism, no, stoic channel, stoicism channel to, no. At nag-experiment ako noon, no, na gumawa ng content in Tagalog kasi before siguro mga no, between 2011 hanggang hanggang 2018, freelance writer ako at and at the same time, no, yung free time ko, nagsusulat ako ng ng blog, sariling blog, no, personal blog in English, no. So text blog, no, written. Kasi hindi pa parang I was not into vlogging or video vlogging dati, no. Sa lang ako dati, sa mga written vlogs, no. Kasi nga, as a freelance writer, no, so tinatake advantage ko rin yung pagkakataon na magsulat din ako ng sariling content. So in English, no, in English. At okay naman kasi madaling makakuha ng views. Especially i-share ko lang dati sa Google Plus, no. May Google Plus pa noon, no. So very para bang mataas ang engagement noon ako, no, nung Google Plus account nung time na 'yon. Then member din ako ng ng mga stoicism group, especially kay yung group ni ni Donald Robertson, wherein member din si sila Massimo Pigliucci at Ryan Holiday, no. So doon parang ako lang yata yung Pilipino, pero I'm not sure kasi may mga nakikita rin ako mga Pilipino, mga apelyido Pilipino, pero dahil English yung yung medium doon kasi sa US 'yun, no? Sa US may mga mangilan-ngilan na mga Pinoy, no? Pero hindi ko alam kung mga taga Pilipinas, baka mga taga US din, no? Dahil nga English yung yung medium of communication, no? Kaya 'yun, parang nasanay ako na ganun ang content pagka nagsusulat ako ng content tungkol sa philosophy, kasi philosophy yung major ko, so and ever since ako attracted na ako sa stoicism. Although pa ako, may mga hindi kasi ako fundamentalist, naging pa ako, parang along the way naging Epicurean, Zen Buddhist at Taoist, no? Kaya nga inaral ko dati yung mga turo ni Alan Watts, no? Yung philosopher na si Alan Watts, Zen Buddhism at Taoism, no? At yun, at Epicureanism, no? Naging bahagi rin ako ng isang movement sa ng Epicureanism, no?
kung saan ang mga kasama ko ron, mga mga uh, mga aral sa uh, or may scholarly background tungkol sa Epicurean philosophy, no? Sa Epicureanism, no? So pero andun talaga yung calling ko sa Stoicism, no? Kaya bumalik pa rin ako dun sa sa group ni Donald Robertson. Although once upon a time may parang heated argument ako kay Donald Robertson sa maliit na bagay lang, mga maliit na bagay tungkol sa isang post niya, no? Na misunderstanding lang siguro. Pero hindi yun naging obstacle para manatiling stoic ako. Ganun ang pagiging stoic, no? Hindi dahil hindi mo trip yung isang stoic, hindi ka na stoic, no? So yun, ngayon sabi ko parang nainggit ako sa US tsaka sa UK, no? Meron silang mga parang masigla yung stoicism doon, no? Meron pa nga silang mga annual parang convention ng mga stoics, no? Yung tinatawag na Stoicon, no? Stoicon Stoic convention, no? Stoicon, or meron parang weekly convention, parang gano'n, no? Something like that. So basta may Stoicon doon, no? Stoic convention, or yun. Kanta, no? Tapos makita mo yung mga iba't ibang mga authors ng libro tungkol sa Stoicism na nagkakaroon ng successful na publishing, at kinukonsume yung mga content ng Stoicism. Tulad ng mga libro ni Ryan Holiday, yun nga, ni Massimo Pigliucci at Donald Robertson, no? Pero pinaka-successful yung kay Ryan Holiday. O yun. Kaya sabi ko, parang masyado parang it's superfluous kung yung content na ginagawa ko or sinusulat ko ay in English, at ang audience ay yung magkukonsumo ng content ko ay yung mga kumukonsumo rin ng content nila Ryan Holiday, no? Parang napaka-unnecessary. At siyempre, at sumikat na sila, no? Kumbaga sa parang yung bago, no? So kaya sabi ko, bakit ko nga pala mumulatin yung mga mulat na, no? Yung lugar ng mga mulat. Why not gawa ako ng content para sa mga Pilipino? Kasi feeling ko parang wala pang ganito sa Philippines, no? So yun, nag-search pa nga ako, wala pa akong makitang mga FB groups tungkol sa Stoicism or Stoicism for Filipinos, no? Mga Pinoy Stoics na FB group, wala, or GC, wala. So ganoon din, no? Search din ako sa YouTube ng pwede kong mga mapanood na content kung meron bang mga nag-share, no? So wala. At yun, ayan, no? Ginawa ko yun nung nag-search ako ng sa keyword sa Tagalog, no? So wala, wala. Yung Stoicism puro in English, no? At yung mga content provider, content creator ay mga Americans at British, no? So paano na? Kaya nag-create ako ng channel, no? Sabi ko, try ko lang
kung gawa ako ng ano no, ng content na first time talaga, no? First time ko nung gumawa ng YouTube vlog kasi hindi ako sanay dahil mas more on ako sa pagsusulat, no? Vlog as in B, letter B, boy, no? Bravo, vlogging, hindi yung video vlogging or vlog, no? Hindi ako ano, hindi parang naninibago pa nga ako at camera shy pa nga ako. So 2018, kaya dahil doon camera shy ako, ginawa ko lang siyang podcast. So 2018 parang wala akong siguro may mga 4 views or 14 views, walang, sabi ko parang hindi yata ano, hindi yata alam ng mga Pilipino na mayroong nag-i-exist na stoicism or mayroong stoicism na nag-grow elsewhere, no? Or may nagka-trend or may fast growing na isang movement, no, sa West. At dito sa Pilipinas parang clueless yung mga tao. So kaya nga sabi ko, I decided na mag-share ng ng content or at least makapag-spark ng ng movement dito sa sa Philippines, no? Kasi bilang aktivista, nasanay na rin ako na nasanay akong kumikilos ng mayroong cause, no? So ibig sabihin parang lagi kong goal ang makapagmulat, no? Makapagmulat sa mas maraming tao para magkaroon ng tinatawag na movement, no? Movement. So yun, wala 2018 kung titignan niyo yung no, yung YouTube ko, no? Channel ko yung sa about, no? Nakalagay doon joined 2018 wala, yung mga podcast ko ilang piraso yan, wala, may views pero hindi ko alam, baka kasi sinare ko yun sa sa Facebook pa iba, baka mga kakilala ko pa yung mga nag-views, no? Podcast yun. Inintay kong matagal, no? Ilang buwan, wala talaga, dinilit ko. Kaya sabi ko, gawin kong parang talaga, yung talking head, no? Ito, kamukha niyan, no? Nagsasalita ako, no? Hindi na yung podcast, no? Nakikita na yung mukha ko. So, yun. Tagalog. Pinili kong Tagalog. Excuse me. At ko, dahil siyempre, bilang isang parang philosopher or taong may may background sa philosophy, may mga parallel philosophies na niyayakap ko rin, parallel sa stoicism or kaparehas or related, no? Tulad ng Taoism or Taoismo, yan. Zen Buddhism at Epicureanism. Yun ang inuod akong content. Okay naman yun. At least kahit paano, no? Nakakakuha ng views. Pero nag-i-engage pa rin ako dun sa mga sa mga old na mga stoicism group. Pero parang very minimal pa rin yung bilang ng mga Pinoy na nakikita ko na nag-i-engage, no? Yeah. Unti-unti, no? Merong nag-views. Kaya tuloy-tuloy ka lang, no? Kaya nung nag-post ako, nung talagang directly tungkol sa stoicism, doon ako na-surprise, no? Very impressive, no? Siya yung siya yung may pinaka mas maraming views
sa lahat ng mga yung mga philosophies na pinost ko. Like Epicureanism, Zen Buddhism, Taoism, at ano pa ba to? Ano pa yung yun, basta may mga post ako. At yung Stoicism, siya yung nagulat ako, no? Aba, sa Philippines, Tagalog to, Tagalog. So, may nagsa-search pala ng Tagalog na Stoicism. So, kaya kaya ginawa ko, tinuloy-tuloy ko na. No? So, kasi, parang nagbabaka sakali ako na baka dito mag-spark, no? Yung Stoic movement dito sa Pilipinas. Ambisyoso ako no? Kasi pangarap ko na someday, no, ang Pilipinas ay meron ding ganun, kamukha nung sa US at sa UK na movement. Pag sinabing movement, hindi isang hindi isang organization. Hindi inorganize ng isang tao kundi spontaneous na pagkilos. Spontaneous na social consciousness. Ibig sabihin, kabi-kabila, no? Yung mga Stoic groups or Stoicism groups, no? At may common denominator. So, kusa na spontaneous. So, tulad ng mga tulad ng kung paano nag-flourish ang Christianity nung panahon ng panahon ng early Christian era, no? Na kung saan yung mga house churches ay hindi connected sa isa't isa, hindi nagko-communicate, pero iisa ang mga sinasabi, di ba? May mga lumaganap ang Kristyanismo sa iba't ibang bansa ng walang kumpas ng isang organization or isang tao. Kusa, spontaneous. So, ganun yung iniisip ko na At hindi bagamat isang sinasabi, may pagkakaiba. Kasi, ibig sabihin, may unity amidst diversity. Pero may may nagkakaisa doon sa pinaka-importanting bagay. So, ganun yung sinasabi kong movement or spontaneous movement na pinapangarap ko sa Pilipinas. At posible yun. Kasi nangyari sa sa US tsaka sa UK, no? Bakit hindi sa Pilipinas? Mas tayo? Mas capable tayo na maging stoic dahil sinasabi nga nila na ang mga Pilipino raw ay taong resilient, masayahin, na kahit sa gitna ng unos, para raw tayong kawayan na hindi natutumba ng kapighatian, di ba? Bumabaha na, nagtatawanan pa, sea-swimming pa, nagpipiknik pa, parang gano'n, no? Mas capable tayo. At dapat nga, mas malawak pang stoicism dito sa Pilipinas kumpara doon. Pero, nasa infancy pa tayo. So, sa ngayon, parang somehow natutuwa ako kasi may nakikita ako ngayon mga FB groups ng mga Pinoy Stoics, no? At meron pa nga ron isang FB group, nagulat nga ako, napag-usapan pa ako doon. So siguro baka mga subscriber din dito or so may effect, no? May effect. Kung titingnan yung subscribers ko ngayon, 500 plus lang, no? 500 plus lang. Pero at least tong 500 na to, diba? Dati wala to, zero yan. Organic lahat yan at mga solid to, no? Sabihin,
pag nakakausap ko sa mga comment sections, kung titignan nyo, talaga mga seryosong mag-aral. So kasi ganun yung ang stoic movement na dapat makita natin sa Pilipinas, yung kamukha nung sa Athens, no? Yung sa Stoa Poikile na sabay-sabay, ubiquitously nag-aaral at nagpa-practice ng inaaral at nag-explore kung papaano i-perfect o i-improve yung school of thought na ito. Yan, parang gano'n. Yun ang magandang makita someday dito sa Philippines. No? So, yun. Sa ngayon, siguro, yun nga, nasa infancy pa. No? Dahil dito sa Philippines, hindi katulad sa, sa West, no? Mas pa ang tao dito, mas ang gusto nilang i-consume na content ay yung mga entertaining, mga funny videos, or kung ano yung trip ng marami, no? Na malayong-malayo dun sa West. So medyo ewan ko, malayo pa tayo, pero walang imposible. Walang imposible. At sa mga nagpa-follow sa akin ngayon at mga aktibong nagpa-follow, no? Malay nyo, no? Isa kayo sa mga magiging ang tawag ito, pundasyon ng stoicism in the future. Karamihan sa inyo, no, mga nasa range ng mga 20s, no? Karamihan, no? So may future. So sa akin lang ay sana at least madatnan ko hanggat buhay pa ako, no? Or at least sa lifespan ko yung pag-unlad ng stoicism sa Pilipinas. Kasi talagang pinangarap ko yan mga years ago, no? At least several years ago. So yun ang yun ang purpose ko kung bakit ko kinreate yung channel na to. Hindi for monetization, kasi paano kung i-aim na mag-monetize ng YouTube na to kung alam kong hindi popular sa Philippines. Pero despite that, no, sabi ko nga sa sarili ko, walang problema sa akin kung magmukha akong pangalan nito, si John the Baptist na sumisigaw mag-isa sa disyerto na walang nakakarinig. Okay lang. Kasi makakasisigaw ko, may isang makarinig, at yung makakarinig, tutulungan akong isigaw sa iba, sa mas nakararaming pwedeng sumigaw pa para dito. So yun. So meron bang stoicism sa Philippines ngayon? Meron. So at nakita ko yan sa, at least sa FB, no? May mga FB groups na may mga organize ng FB groups tungkol sa stoicism, mga Pinoy Stoics, no? May mga GC na rin, no? Mga GC na rin. At darating tayo doon sa mas lalampas pa tayo dyan, no? So basta ituloy niyo lang yung pag-aaral. Kaya ako, nandito lang ako para
kung anong tulong or tanong, comment lang kayo, no? Nag-reply ako sa lahat ng comment, no? Hanggat sa abot ng aking makakaya. So, yun. May stoicism ba sa Philippines? Meron. May future ba? May future ang stoicism sa Pilipinas. At maganda ang nakikita kong future, no? Lalong-lalo na ngayon, ang mga Pinoy ay stressed out at medyo dumaranas ng pandemya ng mental health problem. So, mas kinakailangan natin ngayon ng stoicism para baguhin ang ating pagkatao at palakasin at dito magsisimula ang magandang kinabukasan ng Pilipinas, dahil hindi uunlad ang bansang Pilipinas kung hindi maunlad ang pagkatao ng mga mamamayang naninirahan dito. So, hanggang dito na lang po, no? Stoicism in the Philippines has a brighter future. Maraming salamat. May the force be with you.